at na muli mo kaming tinipon. Salamat sa bawat pagpapasalamat, Panginoon, ng aking mga kapatid na narinig mo kanina. Salamat sa kanilang mga buhay at sa mga tahimik na hindi po nabigyan ng pagkakataon na mapapagpasalamat. Sa mga kapatid ko na hindi ko narinig na magpasalamat sa araw na to, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, na tunay nga Ama na ikaw ang buhay namin. Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, Panginoon, wala kami kung wala ka. Salamat na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At maraming 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 salamat, Father God, sa lahat, Panginoon, ng pinaranas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tunay na tapat, na hindi nagbabago, baligtarin man ang tapat, tapat ka pa rin talaga sa lahat ng pagkakataon. It's an honor na mapaglingkuran ka. It's an honor na maranasan namin na mapulpil lahat, Panginoon, ng kalooban mo sa aming buhay, na ang presensya mo saan man kami magpunta ay kasama namin, Panginoon. Salamat sa joy at kagalakan na naranasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa mga pinanggagalingan namin hanggang sa mga pupuntahan namin. Salamat sa libo-libo mong mga anghel, Panginoon, na inutusan mo na bantayan ang bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, yung presence mo sa tuwing tumatayo kami sa lugar, Panginoon ko. Salamat, Panginoon. Salamat din sa mga tao na nakasama namin, Panginoon, pagpalain po. At ikaw na po magbalik ng sisikliglig at umaapaw, Panginoon, na pagpapala sa kanilang buhay dahil sa lahat ng ginawa nila, Panginoon, sa buhay ko, Ama, na hindi nila yon ginawa para sa akin, kundi ginawa nila yon para sa'yo. Lahat ay para sa'yo. Salamat na ginamit mo lang ako, Panginoon, na alulod, Ama, upang maganap ang lahat ng bagay, Panginoon, na dating nasa isip lang namin. Pero tunay na ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na imposible para sa amin lahat, ginawa mo posible. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa mga bagay na nasa insight lang namin, pero pinakita mo sa vision namin, Panginoon, na ang mga vision sa mga mission, Panginoon, pagpara sa iyo, lahat yon magaganap, Ama, at nagtatagumpay. Purihin ka, dakilang Diyos, sa oras na to, patuloy kong hiningi ang understanding, wisdom, Panginoon, at knowledge na nagmumula sa iyo. Gamitin mo lang aking mga bibig patuloy, Ama, na maging pagpapala ang lahat ng salita na lalabas sa aking mga bibig na mula sa iyong banal na spirito na mangusap dahil ikaw nagbibigay ng patuloy na inspirasyon sa aklat na sinulat mo, sa puso mo, Panginoon, kung saan nilagay mo sa aklat na ito, maranasan ng bawat isa sa amin ang insight, Panginoon, sa spiritual realm, Father God, ang ilaw na ikaw mismo ang pinagmulan, Panginoon, ng aming mga ilaw. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at umaga naman po sa amin. Ayan, glory to God. At naalala ko pala, si Ate Billie Jean. I hope na na kasya po yung kanyang damit sa kanya. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At tayo po, i-record ko. Ay dumako na sa ating mensahe ngayong araw na to. Hallelujah. So, ang ang prophetic depth na tinatawag is yung kung paano tayo lumalim, amen, prophetically sa lahat ng pinag-aaralan natin. And mahalaga, sabi ko sa inyo, na maging prophetic tayo kasi nga, we are, di ba may dugo tayo ni God na pinaka-high prophet. Amen? We are the royal priest sa mundong ito. Yan ang tawag sa atin ng Diyos. Kaya maging genuine tayo na magkaroon ng desire na intentional. Amen? Na hindi lang tayo tinatawag na prophetic ministry, na maging lang tayo, maging spiritual stagnant tayo. Wag ganon yung pangarapin natin. Amen? Dapat we need to become one. Amen? Kailangan talaga maging prophetic tayo na hindi tayo, alam nyo, hindi ang resulta is nagsisik tayo ng shortcut or formula. Amen? Para lang maabot natin yung gusto ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Dahil alam ko na ang Panginoon, malaya niya po na pinrovide ang lahat ng mga bagay na imposible sa buhay natin. Kaya nga tayo tinawag na believers. Pag sinabi ng Diyos, we believe. Tama? Hindi tayo, pag nakita pa lang natin, saka tayo maniniwala. Kaya may tinatawag na faith. Amen?
Kaya ito yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya na kahit pa hindi natin nakikita, hindi natin hahayaan na mag-quench ang spirit o magalit ang spirit sa atin just because we are refusing sa mga oras na nagsasalita siya sa atin unless, 'di ba? Ano po, hindi natin ma-express yung o hindi natin masunod kaya andoon talaga yung nagko-quench yung spirit. Kaya 'wag nating i-abandon, 'wag nating iwan yung mga divine na tawag at kapanawagan sa atin ng Panginoon Diyos kung paano tayo makaka-focus na maging achiever tayo o ma-achieve natin, amen, yung ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin kasi ito yung magre-reveal ng fundamental na misunderstanding natin kung paanong ang Diyos ay nag-ooperate sa buhay natin. At katulad ng sabi ko sa inyo, marami akong patotoo talaga na si God talaga ang nag-operate ng lahat ng mission na yun. Amen. Walang Beverly doon. Si God talaga ang lahat-lahat po, even sa mga puso ng mahal ko sa buhay. Kaya kailangan magkaroon tayo ng steady po na decision talaga na 'pag pinaghakbang ka ng Panginoon, ipu-pursue mo 'yun ng hindi ka pabago-bago ang isip. Amen. Ayaw ng Diyos na pabago-bago ang isip kasi tayo po ang nagre-represent sa Word of God na ini-spoken niya na. Kasi ang Bible po is all, 'di ba? Yan po yung yan yung mga salita na ini-spoke na ni Lord. Inuulit lang natin yung ibang kwento diyan. Amen. Yung revelation po, yun yung mga panahon na nangyayari na, yung iba nangyayari na ngayon. Amen. Pero the rest, 'di ba, ng buong kwento ng Bible na yan is nangyari na. It has spoken. Sinabi na po ng Panginoon, nangyari na. Amen. Hindi niya, yung pag nagdadasal tayo, kalooban mong pagalingin. Hindi po, kalooban niya talagang magpagaling. Kalooban niyang magligtas. Amen? Kalooban niya lahat yon. Hindi yon kung kalooban mo. Dahil yon is a spoken word na nagmula sa Diyos. Kalooban niyang pagalingin tayo. Kaya nga yung mga detalye po at revelasyon na napakaganda sa Bible. Amen? Kapag ikaw ay naging prophetic, napakaganda at impactful, no? Napakalakas ng impact mo sa tao kapag ikaw ay nakahawak doon. Amen. Hindi lang dahil sinabi niya 'yon, dahil naniniwala ka na totoo 'yon. Amen. Na may value 'yon sa part ng buhay mo, na hindi 'yon peke, kumbaga authentically, 'di ba? Ine-express mo 'yon, tunay 'yon, na 'yun yung master voice ng Panginoon, na ang intention niya is maranasan natin personally yung pag-e-encounter natin sa word na inispoken ni God na totoo. Amen. Kaya ngayong gabing ito, lahat ng mga katotohanan na hindi lang tayo nagde-depend dito dahil sinukat natin yung salita na to ng Diyos o napakalakas ng magnitude, 'di ba, ng mga regalo ng Panginoon. And yung spiritual gift na binigay niya sa atin, ano po, hindi ito nag-expand. Amen? Hindi ito yung pag binigay sa regalo, ikaw ang nagpapalaki ng regalo. Hindi po. Na malaki na po yung regalong binigay sa atin ng Diyos. Hindi na po ito nag-expand. Siguro po ang tamang word na dapat ginagamit natin na once na binigyan tayo ng regalo, katulad ng pagpapahayag ng gospel o mabuting balita, or you are evangelist, di ba? O pastor ka man, o teacher ka, o apostle ka, o prophet ka. Ito po ang totoo. Hear me by the Spirit of the Lord. Ang Panginoon po, hindi niya ine-expand ang gift. Ang totoo, ginagawa niya tayong matured sa gift natin. Binibigyan niya tayo ng spiritual maturity sa mga regalo na binigay niya sa atin kasi malaki na yung regalo na yon na binigay niya. Amen? Hindi pumunta si Holy Spirit sa atin, di ba? Si Holy Spirit is regalo din ng Diyos, kaloob sa atin yan, libreng kaloob. Amen? Sa atin, sa lahat ng tumanggap at tatanggap sa Kanya, automatic ibibigay pupunta sa atin magiging isa sa atin si Holy Spirit. Amen? Kaya nga, sa totoo lang, walang baby spirit. Wala pong baby spirit. It's about how you become matured lang. Minamatured ka lang. No, walang baby spirit na sumanib, tapos lumalaki si baby si spirit. Hindi po, no?
Holy Spirit is the same Holy Spirit na bumuhay kay Jesus, sabi sa Bible, nung siya ay ano po, 'di ba, nakita natin na namatay, amen, nabasa natin, and pagtapos ng 3 araw, kung ano yung same na spirit na bumuhay kay Jesus is the same spirit na nasa atin ngayon. Amen. So walang baby spirit. Amen. Maaaring tinatawag mo yung sarili mo na baby Christian ka pa, pero walang baby Holy Spirit, wala pong baby spirit. Amen. Minamatured tayo. Amen. Spiritual maturity ang ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi expansion ng gift. Amen. Ang ginagawa niya tayo, nagiging sensitibo tayo. Pagkatapos kanyang immature, gagawin kanyang sensitive. Amen. Na ma-develop yung regalo niya day by day, 'di ba, na atin pong dala-dala. Kaya kapag meron tayong totoong intimacy at nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng totoo o tinatawag na faithful submission sa kanyang spirit, in His spirit. Kaya sa pamamagitan noon ng submission na binibigay natin sa Diyos, nire-refine niya tayong lahat. 'Di ba? Nire-refine niya yung ability natin na mag-minister tayo effectively. Amen. Kaya nga nakakapag-minister tayo sa lahat ng pinuntahan natin effectively. Amen. Dahil sa binigay ng Panginoon at pinagkaloob niya. Kasi mina-master natin yon. Nagiging matured tayo. Nagkakaroon tayo ng mastering sa sensitivity ng divine flow na ginagawa ng Spirit sa buhay natin. And nag-yield tayo, hindi dahil mayabang tayo, because iba ang yabang sa confident. Amen? Iba po ang boastful sa niyayabang mo, kasi kung nagyabang ka lang, hindi ko alam kung merong fulfillment, kasi sabi, ang taong mayabang binabagsak ng Diyos. Amen? Pero yung tinatawag na confident ka because nakasandal ka sa kayang gawin ng Diyos at sa kayang i-speak ni Holy Spirit sa'yo through us. Amen? Hindi po yun kayabangan. Pananampalataya yun, na kahit di natin siya nakikita, we know that the word of God, 'di ba, is totoo at magaganap yun. Kaya nga yung pag-aaralan natin about sa spiritual realm, amen, yung place kung saan doon natin nakikita yung vision, yung eyes ng mga mata natin na ginagamit natin, amen, hindi lang po sa mga physical na nakikita ng mata natin, kundi yung liwanag na binibigay ng Diyos sa atin. Amen, yung light na binibigay niya dahil He is the greatest light. So, sa light. So, ngayon, makikita natin from Genesis 1, amen, at sa John 1, makikita natin yung same spiritual truth o same na spiritual na katotohanan kung saan itong dalawang ano na to, kung saan sinimulan, no? Simulan niyo po, in the beginning is word. Sabing ganun ba po? Sabi sa Genesis. Ganun din sa ano, ganun din po sa John, 'di ba? Sa panimula ay ang salita, sabi din niya. Kung mapapansin niyo po sa Bagong Tipan, 'di ba? And doon makikita din natin na nagsimula sa bawat verse na yon na tinatawag na ang Diyos ay liwanag. Amen. At siya ay nagbigay ng liwanag sa atin. Siya ay buhay, 'di ba? Siya ay salita na nagkatawan, 'di ba? Nagkaroon ng katawan. Amen. Excuse me po. Ayan. So, ngayong gabi po natin, tingnan natin yung perspective ng Panginoon kung paano niyang in-enhance or i-enhance pa yung ating pangunawa about spiritual realities na dapat yung realidad po maintindihan talaga natin yung about spiritual. Kasi if God is spirit, sabi ko nga po, kailangan maunawaan natin ng Panginoon. Hindi yung kumokontra tayo, amen, sa mga popular belief. Amen? Hindi dahil ang spiritual realm ay namamana natin. Amen? From the dark. Kung hindi, sabi nga po dito sa scripture natin na yung darkness, 'di ba? Kasi nung nagsimula sa Genesis, 'di ba? Puro kadiliman, 'di ba po ang meron. Walang liwanag, sabi ng Lord doon, 'di ba? Kaya pinanimula ng Panginoon, kunin ko lang po yung Bible ko, na magkaroon ng liwanag, sabi niya, let there be light, sabi niya po, doon sa beginning po ng Genesis, amen?
dahil nakita niya ang darkness. Amen. Kaya praise the Lord. Kaya doon pa lang po sa simula ng aklat ng Panginoon, amen, ng kanyang kwento, talagang andun na po ang liwanag. Kasi nababalot daw tayo ng darkness simula pa lang. Kaya po naglagay ang Diyos ng liwanag. Amen. In the beginning. Nung dinecreate ng Panginoon yung heaven and earth, di ba po? Makikita natin doon, sabi niya sa verse 2, and the earth was without form. Wala daw po siyang hubog and void. Amen? Parang wala pang nabubuo. And darkness, sabi niya doon, no? Sinimulan niya yung salita ng darkness was upon the face of the deep. Amen? Kaya ito po yung pag sinabing darkness dun sa scripture po, ang Hebreo ng darkness is choshek, na ang ibig sabihin po is nagsisimbolize ito ng hidden, nakatago o unknown thing. Amen? Ang darkness sa Bible, nagsisimbolize din siya ng evil. Amen? At simply nagre-reflect daw po ng absence of light. Yun yung mga biblical na meaning po ng darkness. But, kung titingnan natin dito sa John, amen, sa verse po ng first chapter ng John, sabi niya po dito, John 1, amen, sabi niya po dito, in the beginning was the Word. Kasi doon nagsimula yung Genesis. Dito rin po sa John 1, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi niya po doon, in verse 2, He was with God in the beginning. Through Him, sabi na po nung nasa John 1 na tayo, sabi niya, sa Kanya, sabi niya, through Him, all things were made. Lahat ng bagay nilikha mula sa Diyos. Amen? Without Him, kung wala siya, nothing was made that has been made. Amen? In Him was life, sabi niya. And that life was the light of all mankind. And the light shine in the darkness, sabi niya po. And the darkness has not overcome it. Amen? Ang darkness hindi nagtagumpay sa kanya. Amen? So makikita natin yung light na nag-shine sa mankind. Amen? Kaya napakahalaga na na pag nagbabasa tayo, hindi lang tayo pinadadaanan ng mata natin, binabasa natin, dapat inuunawa po natin. Amen? So sa kanya daw po, walang darkness at all. Sabi niya sa King James naman ganito sabi, sa verse 5, this then in the message which we have heard of him, na narinig natin sa kanya, and declare unto you, at sinabi sa atin, that God is light, and in him is no darkness at all. Amen? So dito sa verse na to, nire-reveal ng Diyos yung God as pure. Amen? Puro. Yung kanyang illuminating light, amen, na tinatawag, is puro po, malinis. Amen? Ay, wait. Tingnan natin. Pag sinabi pong illuminating, ito yung tumutukoy to clarify or to explain. Amen? Yung ginagawa niyang, yung bright by shining light on it or light up, yung visible. Amen? Yung mga bagay na visible. Pero nakikita natin na nagsha-shine sila. Amen? So, napakabuti ng Panginoon kasi makikita natin sa kwento po ng 1 King chapter 8. Amen? Sa 1 King po, chapter 8, makikita natin dito, verse 12, kung paanong nag-speak si Tatay Solomon. The Lord, sabi niya doon, 1 King, sa Tagalog po, chapter 8, Tagalog. Sinasabi niya dito na ang Diyos daw po, sabi niya,
the Lord said that He would dwell in the thick darkness. So sabi niya doon, ang Panginoon daw po, amen, ay magpapahayag, sabi sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Kaya't sinabi ni Solomon, O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Sabi sa Tagalog. Amen. Pero sabi po sa English, dito po ang sabi doon is na he dwell in the thick darkness. Amen. Kaya kaya dito makikita natin na paanong ang Panginoon ay pareho po siya na nakita sa liwanag, yung light na tinatawag natin, kasi spiritual realm ang pag-uusapan natin, light, eyes, di ba? Yung nasa mata na ay light and our eyes. Amen. Kaya dito makikita natin na both na nagdwell ang Lord sa light at darkness. Amen. So pareho ba? Pareho po na nakita natin na from the darkness, nandun na agad ang Panginoon. At dito, sinabi din ni Solomon na nag-hide siya sa thick darkness. Amen? So, pag pinag-aralan po natin ito yung mga kailangan ng mga symbolic na naiintindihan natin. From the Greek word, ang sabi po sa light is phos. Amen? Na nagsisignify ng purity ng Panginoon, revelation, at holiness. Amen? Kaya sa Hebrew naman po, ang term po ng thick darkness is arapel, kung saan nagpo-point po ito sa God hiddenness and majesty. Kaya yung ibang Tagalog po, nagtatago siya sa makapal na ulap. Hiddenness and majesty. Ito yung mga elemento ng kanyang essence beyond human and comprehension. Amen. So, ang darkness, hindi po ito lahat evil. Amen. Sometimes ang darkness po is ito yung protection sometimes sa atin. Pero sacred po siya. Sagrado siya at ito yung divine presence ng Panginoon. Kaya minsan wag natin pong i-describe lang ang darkness ng puro evil lang. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang darkness po is meron din siyang meaning biblical na hindi lang siya about evil. Nagre-represent ito na hidden or unknown things. Amen? Kaya mahalaga na o kaya yung simple nagre-reflect lang siya ng absence of light. Amen? Hindi lahat masama. Amen? Sometimes akala mo ang dark ng ginawa nila Tatay Eve and Tatay Adan. Amen? Pero ang totoo, 'di ba? Yun yung totoong purpose ng Panginoon, hindi siya plan B. Plan A siya na idala si Jesus Christ sa mundong ito. Kasi yun yung the best na paraan para maligtas tayong lahat, 'di ba? Maaring tiningnan natin yun ng darkness. Pero ang totoo, nakahid doon yung totoong purpose ni Jesus. Amen? Dahil ang kamatayan niya ay magdadala ng light sa atin, ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya iba'y nakikita ng mata nating pisikal sa pinapakita ng Diyos sa atin. Amen? Yun yung mga hidden na mga element ng Panginoon, yung para maintindihan natin as a human, yung magkaroon tayo ng comprehension o tinatawag na malalim na pangunawa sa madilim na nakikita ng mga mata natin. Amen? Kasi merong sacred at divine presence si Lord na ipaparanas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang kahalagahan ng prophetic depth o yung pagpapalalim, amen, sa spiritual perception natin o sa mga bagay na nakikita natin, kailangan maging genuine tayo sa perception natin o sa pag-iisip natin about kailangan natin ng light. Amen? Na itong mga darkness na nakikita natin na pwede nating manahin dito o makita o nadatnan na natin sa mundong ito, amen, in the spirit realm, makikita natin at madediscern natin that God presence is china-challenge tayo. Amen? Dahil may mga pinto na na unlocking. 'Di ba? Na
hindi pa nabubuksan yung mga mystery na gusto ng Panginoon maging involved ka at maging involved ako na pasukin yung God's Word na katulad nito, na pasukin yung God's Word by our spirit. Amen? Kaya nga sabi niya sa Psalm 119, 119 verse 130, sabi niya po dito, the entrance of thy word given light. Amen? It given understanding unto simple. Amen? So sabi niya po sa Tagalog, sa Psalm 119, verse 130 po. Sabi niya po dito, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Amen? So, purihin ng Panginoon. Ang Hebreo po ng entrance, yung word, sabi niya dito na, your word. Amen? The entrance of thy word, sabi doon. Ang Hebreo word po ng entrance is petach, na ang ibig sabihin is opening or unfolding. Amen? Ito yung nag-i-indicate sa spiritual illumination natin para makita yung ilaw. Sabi nga, yung illumination yung pinapakita sa atin. Yung ilaw ng salita ng Diyos para makita natin in our spirit. So kaya yung spiritual realm na sinasabi ko sa inyo, ito yung spiritual truth na parang meron tayong salamin, may mirror tayo sa physical sight. Amen? Na dapat meron tayo lahat na believers, kaya nga po tayo tinatawag na believers po. Dapat naniniwala tayo, hindi lang sa mga bagay na nakikita natin, even sa mga bagay na hindi natin nakikita. That is the spirit realm. Amen? Kaya nga, we are born again, we born ng spirit. Amen? So, yung kailangan, yung spiritual truth ng mirror natin sa physical sight natin, yung eye natin, nangangailangan to ng external light. Amen? Para makita o maabot natin o makita natin ng mas malinaw yung gustong makita, na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Kaya naman, doon pumapasok yung tinatawag nating light, yung liwanag na mag-e-enter through our cornea ng ating mga mata. Amen? Kaya nga ang topic natin ngayon is the spiritual realm, eye, and light. Kapag nakita siya ng una, kailangan mong maniwala na may spirit realm. Pangalawa, yung nakikita ng pisikal na mata mo ang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, amen, sa external light na nakikita ng mata mo para madig mo pa ng mas malalim. Kaya nga through our eyes, nakikita natin na nag-e-enter yung liwanag sa cornea natin, pumapasok sa pupil natin. I believe nag-aral kayo ng science. And yung lens na yon, bago niya maabot yung retina, 'di ba? Na nagkakaroon tayo ng translating o pagbabago ng signal na nag-i-interpret sa brain natin, dito sa utak natin na magbibigay sa atin as vision. Amen? Na makapag-iisip tayo, 'di ba? Kapag tiningnan ko yung, 'di ba, yung ano, yung for example, yung microwave, itong ano, itong rice cooker sa harapan ko. Pag tiningnan ko siya physically ng mata ko, amen? At tumutok ako sa kanya, paano ko nakakaluto ng kanin 'to? 'Di ba mag-ooperate na ngayon yung aking mga mata. Mag-ooperate na yung mga nakikita ko, yung may cord pala siya na isasaksak sa electric, 'di ba? Pag hinugasan mo yung bigas, 'di ba nagkakaroon ka ng explanation sa nakikita ng pisikal mong mata. Amen po ba? Hanggang naintindihan mo ng malalim yung mga bagay na ini-interpret niya sa pamamagitan ng mga bagay na nakita mong pisikal. And then, suddenly, nag-work na at nag-explain sa'yo yung brain mo. Amen? At mga mahal kong kapatid, ganun din po yung eternal illumination na gustong makita at paliwanagin sa atin ng Panginoon from the God's Word na pinaparinig niya sa atin para mabuksan yung ating spiritual eyes. Amen? Para mabuksan yung spiritual nating mga mata at hindi tayo manatiling bulag
sa divine mystery na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa biblical, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pabuklat nga po sa 2 King, yung maganda pong magbasa, yung dire-diretsong magbasa, 2 King 6:15 6 po, 15 hanggang 17, pahanap po. Amen. At hindi ko na po babasahin yung Tagalog, ay yung English, pero habang hindi pa nagsasalita kung sino po ang babasa, babasahin ko po yung English. Sa 2 King po, chapter 6. Maganda po kasi yung malinaw, yung hindi pa hinto-hinto, yung may katarungan, sabi nga ni Pastor, na magbasa para naiintindihan natin ng mas malinaw yung mensahe po. Sino pong magbabasa? 2 King 6, Tagalog Amen po. po. Amen. Praise God po. Sige po, basahin niyo na po. 15 po. Ano pong Hanggang verse? Chapter 6? chapter 6 po, 15. Opo. 15. Sige po, basahin niyo po hanggang 22. 15 hanggang 22. Hanggang 22. Okay. 15. Babasahin po natin yung kwento ni Elisha, ni Elisha at nung kanyang katiwalang lingkod na Elisha. si Gehazi. Amen? Ito yung lingkod niya na laging nasa tabi niya. Sa 2 King chapter 6 po, yung servant niya na laging nasa kasama niya po. Amen? Okay. Amen? Nakita niyo na po? Amen po. Verse 15. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, ano tayo ngayon? 16. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. 17. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. 18. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. 19. Sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap niyo. At sila'y kanyang dinala sa Samaria. 20. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makita. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria. At nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. 21. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? 22. Sumagot siya, huwag, mahal na hari, hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya, sa halip, pakainin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Amen po. Amen. Praise God. Buklat ka naman ate sa susunod sa 2 King po, 2 King verse 5. Mamaya po, explain ko lang po to. So dito po makikita niya, amen, makikita nating lahat kung paano po pinaunawan ng Panginoon yung demonstrating, yung pagde-demonstrate niya sa spiritual sight na sinasabi ko sa inyo. Na makikita natin from physical perception na nakita ng mata nung lingkod niya na si Gehazi, amen, ng lingkod niya yung clarity na
'Di ba parang walang pagkapanalo yung mangyari sa kanila kasi nakapalibot po sa kanila yung mga kalaban. At itong servant po ni Prophet Elisha, amen, makikita natin dito na hindi niya ma-sustain yung elevated na spiritual sight, yung paningin, amen, ng spiritual sight. So may mga tao na gano'n 'no, even ngayon, napa-practice po at nagiging matured ang spiritual sight natin mga kapatid. Hindi puwedeng wala kayong nakikita, amen. Hindi puwedeng puro kayo vision, nananaginip kayo pero wala kayong malinaw na explanation, amen. Kailangan mabuksan ang prophetically, kailangan talaga meron tayong vision, hindi puwedeng nakikita mo yung kalaban na marami, amen. Ginagamit mo lang yung vision mo sa mata pero hindi mo ginagamit yung spiritual sight mo. Ang tanong ko po ano, nakikita niyo maraming problema sa buhay ninyo, pero sometimes hindi mo ginagamit yung vision mo spiritual na walang bagay na imposible sa Diyos. That is the truth. Amen? And sometimes gano'n tayo. Minsan hindi kaaway, yung mga problema, pagsubok, pinapabagsak na tayo kasi bakit? Hindi tayo marunong tumingin spiritually. 'Pag nakita na natin sakit natin, akala natin kamatayan na ang susunod. Pero hindi ba natin nakikita yung vision ng Panginoon na sinasabi sa atin, amen, na gusto niya tayong pagalingin. Kalooban niyang pagalingin tayo. Amen. Yun yung mga clarity na sinasabi natin mananampalataya tayo pero minsan we are blind. Bulag talaga tayo. May paningin ka pero hindi mo nakikita yung kayang gawin ng Diyos sa'yo. Naduduwag ka kasi laging pisikal na mata mo ang ginagamit mo. Kaya wala kang makitang kaliwanagan na binibigay ng Diyos. Puro physical eyes ang ginagamit mo, hindi mo makita yung liwanag na tinatago niya hidden in the darkness. Amen? At ganun yung nangyari dito sa lingkod. Amen? Kaya ipinanalangin ni Elisha, ni Prophet Elisha, kapag tayo ay lack o kulang tayo sa deep, sa rooted, ang daming mga taong naririnig ko na mga Kristiyano, magpalalim kayo. Pero pagdating na sa pagsubok, hindi mo na makita ilalim. Basa ng Bible araw at gabi. Pag dumating na yung pagsubok, hindi mo na makita kung saan napunta yung binasa nila. Mga kapatid, hindi biro at hindi po laro ang gustong ipahayag sa atin ng Panginoon sa mga oras na 'to, dahil ito ang magsu-sustain ng eternal life sa atin. Kasi kung ngayon pa lang lantutay ka na Kristiyano, kaya gusto ng Lord that God's word is mag-enlighten sa buhay natin kasi ito ang katotohanan na magliligtas sa atin. Kaya tinawag 'tong manual. Ito mag-e-elevate sa spiritual sight natin para makakita tayo at magpapalalim sa mga shallow natin na paniniwala o mga mabababaw nating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga habang ito si Elisha pinagmamasdan niya yung kanyang lingkod. Amen? Alam na ng Diyos na protektado siya. Alam na ni Elisha na protektado siya ng Diyos. Amen? Kahit bago pa lang siya gumising, bago niya makita yung mga sasalakay na yun sa kanya, dapat ganun tayo mga kapatid. Bago pa lang dumating yung pagsubok sa atin, alam natin na may Diyos tayo na magpoprotekta sa atin. Do you think pera ang nagpoprotekta sa tao? Do you think malaking bahay ang nagpoprotekta sa tao? Do you think yung mga trabaho ninyo o hanap buhay ninyo ang nagpoprotekta sa atin? Do you think kayo ang nagpapalakas ng katawan ninyo at nagdudugtong ng buhay ninyo? Kaya kayo nasa tabi ng mga anak ninyo? Nasa tabi ng asawa ninyo? Do you think kayo ang proteksyon ng pamilya ninyo? May totoo, may tunay na nagpoprotekta sa kanila kahit malayo kayo. Kahit malayo ako, hindi kayo ang proteksyon ng pamilya ninyo. 'Pag hindi totoo ang pinagsasandalan niyo ng proteksyon, kawawa tayo tapos tinatawag natin sarili natin na Kristiyano o believers. Kaya itong mga visible confirmation na nakita nung servant niya na kailangan niyang makita yung physical ebidensya. Kasi maraming mananampalataya na gusto nakikita muna bago maniwala. Maraming gano'n. Tanungin niyo po yung sarili ninyo, are you believers talaga ng Panginoon?
Talaga ba na nagtitiwala kayo sa katotohanan na sinasabi ng God's Word? Kasi sinabi ko kanina, ang God's Word, ang sabi ng Diyos, ito'y nagbibigay ng liwanag sa mga vision natin. Dahil ito ang katotohanan. O gusto nyo rin ng physical evidence para maniwalang mabuti ang Diyos? Pag may nangyari lang na mabuti sa inyo, sa kanyo nasasabing mabuti ang Diyos. Paano kung hindi mabuti nangyari sa inyo? Masasabi rin ba nating mabuti siya? So similarly, sa chapter na si Gehazi ay nag-attempt na i-deceive si Elisha sa 2 King bago dumating yung oras na yon na binasa natin kanina sa 2 King verse 5:25 hanggang 27, dito ni-reveal yung mababaw na pangunawa ng kanyang servant sa kanyang spiritual foundation. Kasi pag dumarating ang pagsubok, amen, dun makikita kung saan ka founded, kung saan ka totoong nagtayo ng pananampalataya mo. Makikita natin yung naging resulta kung bakit nagkaroon siya ng leprosy. Amen? Ito yung mag-i-illustrate sa atin ng supernatural experience alone. Amen? Pabasa nga po. 2 King 5:25 hanggang 27. Amen po. 2 King 5:25. Pagkatapos bumalik siya sa kaniyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gesi?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. Salamat po sa Panginoon. Amen po. Hanggang 27 po, may. 20 po. 27. Sinabi ni 26, sinabi ni Eliseo, "Huwag ka nang magkaila pagkat kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka. Hindi ba't humingi ka ng pera sa kanya? Maari mong ibili iyan ng lupa, ulibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Ngunit 27, ngunit ang ketong ni Naaman ay malilipat sa iyo at sa iyong magiging lahi. Noon din si Gesi ay namuti sa ketong. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So dito po, makikita natin yung supernatural experience niya mismo sa sarili niya po, na alam natin na insufficient o kulang. Amen? Without God's word deeply. Kung wala tayong malalim na pangunawa sa salita ng Diyos, amen? Hindi natin mararanasan yung supernatural. Nakita natin dito yung kakulangan niya dahil sa puso niya na nagkaroon ng intensyon sa maling intensyon. Pag binasa niyo yun ng buong kwento, actually, pinagaling niya si Naaman na pinalubog niya sa tubig na 7 beses dahil may ketong. Amen? At tinanggihan ni Elisha yung binibigay po na parang regalo niya para ibigay kay, yung 70 kilos po yata, kung di ako nagkakamali na ginto, para sa pasasalamat niya. Kasi yung hari na yon, amen, dahil sa kagalingan, mas makakapaglingkod siya ng mas mahaba. Amen? So, tinanggihan niya po yung regalo na yon. At itong si Gehazi ay nagkaroon ng intensyon. Amen? Nakuhanin pa, kaya sinundan niya yung karwahe at binigay sa kanya. Ituloy-tuloy niyo po yung kwento, binigay sa kanya para hindi po tayo humaba. So, dito nakikita natin, yung foundation minsan natin, napakababaw. Parang ang liit-liit lang ng pagkakakilala natin minsan sa Panginoon. Kasi hindi natin nakikita yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon, yung gusto niya na ma-experience natin, amen, sa paglilingkod po. Napakababaw ng pagtingin natin kasi tinitingnan lang natin siya physically, hindi po spiritually. Kaya sabi ko nga po sa inyo, makikita ang foundation natin spiritually sa resulta ng mga pagtugon natin pag tayo ay nagkakaroon ng mga matitinding pagsubok. So meron pong practical way para ma-increase natin yung ating spiritual life. Amen? Kaya, number 1, sulat niyo po kung kayo may mga papel, po. Maaaring di na maulit tong mensahe na to.
pero at least may idea kayo. Number 1 po, consistent meditation on Scripture. Yung regularly po na pagme-meditate natin sa Word of God, na inaalaw natin yung revelation na unfold o yung hidden revelation ng Panginoon. Hindi po totoong wala nang revelasyon ng Diyos. May revelasyon po ang Panginoon sa bawat salita na sinulat niya sa kanyang sa aklat na siya mismo ang nagbigay ng inspirasyon. Amen? Consistent, kailangan nagpapatuloy tayo o tuloy-tuloy tayong nagme-meditate ng Scripture. Amen? Pangalawa po, number 2. Amen? Pagkatapos ng consistent natin na pagbabasa ng Scripture, amen? Pangalawa, para yung ating spiritual realm, mga at liwanag natin, nakalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pangalawa, praying for revelation. Manalangin tayo. Let's pray intentionally po for spiritual sight na makita natin. Na maging sensitibo tayo sa Holy Spirit. Hindi po puro tulungan mo ko sa problema ko, tulungan mo ko sa ganito. Mga kapatid, when you have wisdom, pag meron kang totoong wisdom, amen, ang hihingin mo sa Diyos totoong revelasyon para mapagtagumpayan mo kung anong meron. 'Di ba? Bakit nagkakaganyan? Ano yung kulang, 'di ba? Lord, i-reveal mo sa akin kung ano yung kulang. Amen? Hindi puro kagalingan kasi kalooban ng Panginoon na pagalingin tayong lahat. Kalooban niya 'yun kung maniniwala ka. Amen? Kaya makita natin intentionally yung spiritual sight at sensitivity natin sa Holy Spirit. Pangatlo po, journaling divine insight. Journaling divine insight. Gawin nating document, magkaroon tayo ng document. Isulat natin yung mga nakikita natin at yung mga revelation na inire-reinforce sa atin ng spiritual truth ng katotohanan. Amen? Isulat nyo yung mga panaginip ninyo, yung mga nakikita ninyong vision ninyo, at humingi kayo ng revelasyon tungkol doon. Hindi parang maging crazy kapag nanaginip kayo ng mga ganito, hindi na kayo nakatulog. Di ba? Hingin niyo yung revelasyon. Amen? I-journal niyo po. Magsulat tayo ng journal. O kaya yung mga nangyayari sa buhay ninyo, bakit nangyayari yon? Magsulat ka ng journal, bakit nangyayari yon? Amen? At balikan mo din yung mga ginawa ng Panginoon sa'yo para magkaroon ka ng lakas na loob na harapin ulit yung mga bagong pagsubok. Kung pinagtagumpay ka niya sa dati, pagtatagumpayin ka pa rin ng Lord. Amen? Number 4 po, apply God's Word. Amen. Ito po yung mga binibigay ng Panginoon sa atin, ano, yung pinapahayag niyang mga salita sa atin para mag-increase yung mga practical way natin. Amen? Sa ating spiritual life. O yung mga hidden na tinatago o naka-unfold pa o naka-unlock pang mga pintuan na hindi natin nakikita. Number 4, applying God's Word. Kailangan activate po at ipina-practice natin yung spiritual truth. Hindi po yung mga akala lang natin, akala ko kasi ganito kaya hindi ko ginawa. Kasi sabi ni ganito, ganito 'Di ba? Hindi po, kailangan alam mo yung katotohanan. Kaya ka nagbabasa ng salita ng Diyos kasi dinideepening mo o pinapalalim mo yung spiritual understanding mo. Amen? Pinapalalim mo. Sabi nga, kung hindi mo maintindihan, sabi ng mama ko, palalimin natin. Amen. Palalimin natin yung understanding natin sa katotohanan ng salita ng Diyos na sinabi niya na at ginawa niya na. Hindi po ito walang proven. Hindi ito walang proof, kundi lahat ng salita ng Diyos proven. Wala siyang dapat patunayan sa atin. Kasi lahat ng bagay pinatunayan na niya. Amen. Kaya ia-apply na lang natin yung God's word. Ia-apply na lang natin sa buhay natin. Huwag nating antayin na gusto pa natin makita natin bago tayo maniwala na totoo pala yung salita niya. Hindi po ganun. Amen? I-practice natin ang katotohanan. Hindi sa own understanding natin, kundi sa truth niya. Hindi sa truth natin. Amen? Go deeper. Number 5, accountability and fellowship. Makipag-engage po tayo.
na merong spiritual maturity sa mga believers para may guidance tayo. Hindi yung nag-aaral tayo mag-isa. Walang taong nag-aaral mag-isa. Nagpapaturo po dapat tayo ng guidance. Nagpapaturo tayo dapat ng correction and encouragement sa mga believers na meron ng maturity. Kaya ang totoong paglalim sa prophetic, amen, na katotohanan is dapat po nag-iingat tayo. We are very carefully cultivated. Nag-iingat tayo sa paglago natin. Hindi po ito minamadali. Na gusto mo agad, buto ka pa lang, gusto mo, puno ka na may bunga. Wala pong ganun. Walang shortcut ang spiritual. And sometimes, yun yung hindi nakikita ng mga believers. Gusto natin namumunga tayo agad. Lahat ng bagay, pinaprocess ni Lord. Even ang spiritual insight natin. Amen? Hindi po overnight na nakakakita na agad tayo ng vision. Hindi ganon. Hindi masama na mangyari agad sa'yo. Pero do you think sila Elisha? Diba si Elisha nga, naglingkod pa kay Elijah eh. Nagpaturo siya sa matured na prophet. Amen? Bago niya, hinakbangan yung pagiging prophet din. Amen? Nagsilbi muna siya kay Elisha. Kay Elijah, si Elisha. Amen? Kaya mahalaga po na madedevelop tayo ng steady na naka-encounter tayo. Kasi mas effective na nakaka-encounter tayo with God's Word. Na may patient. Na ine-embrace natin, pwede nating matagpuan. Excuse me po. Na ine-embrace natin na pwede nating matagpuan yung mga unfolding mystery o yung mga hidden na purity or mystery or tinago ng Panginoong Diyos na revelation sa kanyang mga salita. Yung thicker darkness cloud. 'Di ba? Yung mga salita na ganun sa Word of God. Amen? Kaya I hope and I pray po na sa mensaheng ito, hindi ko na pinalalim pa. Lagi niyo pong tatandaan, amen, kung ang mga practical na bagay, ang pagiging manager, meron yan step by step ng promotion. Ganon din po sa spiritual. Amen? Ang pag-aaral, hindi ka pwedeng grade 6 agad. Amen? Kailangan mong mag-step sa grade 1, grade 2, grade 3. Amen? Para maging mahusay kang estudyante at matagumpay na professor pagdating ng araw, engineer, o anumang pangarap mo. You have to understand that even in spiritual, God provided po to all believers para magkaroon tayo ng fulfillment para maabot din natin yung gustong maabot ng Panginoon sa atin. Kasi yun yung kalooban niya na ipakita ang spiritual realm sa atin. Kaya nga tayo anak ng Diyos din tinatawag. We are new, born again. Amen? Gusto niya ring ma-develop ang ating spiritual eye. Amen? At yung light na gusto niyang makita natin, especially in the darkness time of our life. Na meron tayong vision na lagi nating nakikita sa dulo yung liwanag na binibigay ng Diyos sa atin. Kailangan yun yung accurate, 'di ba? Steady siya na pinupursue natin to represent the word of God na inispoken niya na sa'yo at sa akin, na pangako na niya sa'yo at sa akin, na fulfillment na sa'yo at sa akin, even noon pa na hindi ka pa pinapanganak. Kaya nga napakahalaga na accurate yung ating spiritual gift na may understanding at sensitive tayo na nade-develop ito. Hindi man siya overtime, hindi man siya overnight. Amen? Kalooban ng Panginoon na maging sensitibo po tayo at magkaroon tayo ng spiritual maturity para mag-flow yung mastering natin at magkaroon tayo ng makapag-minister tayo effectively at magkaroon tayo ng mastering sensitivity para mag-flow yung divine flow na gusto ng Diyos sa buhay natin at para magkaroon tayo ng confident kung saan sa Holy Spirit tayo nag-yield. Amen po rin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, marami pong salamat, Lord, sa mensaheng ito
na kung paanong hinalimbawa mo, Panginoon, ang bawat lingkod ni Elisha, Panginoon, na nakita nila at pwede rin naming ipanalangin ang vision, Panginoon. Lord, na makita din ng bawat mga disciple namin kung anong vision na pinapahayag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon ko. Na ituro mo rin sa amin sa mga wala pang insight, O God, at makita ang spiritual realm ng mga mata namin, isa spiritual sight, Panginoon ko, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang makita namin ang liwanag ng katotohanan ng banal mong salita, O Diyos, na in the beginning pa lang Word was there and you were there, Panginoon. And even from now, Panginoon ko, ngayong oras na to, nandito ka pa rin, na nagtuturo, nagtutuwid, nagko-correct sa amin, to mature us, to process us, Panginoon, sa isang makabuluhang divine calling mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya, Lord, patuloy kong itinataas ang buhay ni Mami Ludi, Kuya Fred, Tita Annalisa, Ate Ann, Ate Eve, Nanay Andrea, Ate Rubilin, Ate Therese, Kuya James, Pastora Ami, Ate Ninya, Nanay Selena, Nanay Heidi, Ate Jeneline, Kuya Raymond, Kuya JB, Ate Joy, Panginoon, at mga kapatid pa namin, Ama, na wala dito na Lord, dalangin ko po, Panginoon, na mabuksan ang aming spiritual eyes, Panginoon ko, na makita namin yung insight, Lord God, na tinago mo, hidden, yung mga mystery, Father God, yung mga revelation, O God, ng yung mga banal na salita na mag-field sa bawat spirit ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang maliwanagan kami sa totoong revelasyon ng iyong mga banal na salita sa aming buhay, na malakaran namin to, Panginoon, at mag-flow ito naturally, Father God, na accurate, Father God, na nauunawaan namin ng malalim, hindi lang puro sa salita, kundi, Lord, yung applying namin sa word mo because your word is the truth. Amen. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po na dinedevelop mo ng aming maturity, ang aming sensitivity to develop, Father God, na magkaroon kami ng impact sa mundong ito at epektibong pagpapahayag kapag lalakad namin na dala ang liwanag ng gospel, Panginoon, ng good news, Panginoon ko, na ikaw mismo ang nagbigay ng karapatan sa amin na maging liwanag at asin sa mundong ito, hindi lang sa church namin, kundi saan man kami tumungtong, Panginoon ko, ay dala namin ang liwanag na nagmumula sa iyo na hindi nalilimitahan, Ama, saan man kami magpunta, saan man kami maparoon, Panginoon, dala namin ang presensya mo in the mighty name of Jesus. And Lord, sa mga panahon na ma-encounter pa namin in the future, Father God. Masamahan mo kami, Ama, hallelujah, na maging mas higit na matatag kesa dati, higit na mas malakas kesa dati, higit na magkaroon ng malalim na pangunawa kesa dati, Panginoon, at magkaroon kami, Ama, ng ability na ma-refine pa, hallelujah, in the mighty name of Jesus, na mag-minister kami ng epektibo at ma-master namin ito para mag-flow ang divine, Panginoon, na kapanawagan mo, divine calling mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka dakilang Diyos sa pinakamataas na pagsamba. Maraming salamat po sa pinagkaloob mong spiritual gift sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming maparangalan ang iyong pangalan for the sake of your name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God.